Hindi na raw i-extend ang April 30 deadline para sa consolidation ng mga jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ilang jeepney driver at operator ang ayaw pa rin sumali sa kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagmamatigas pa rin ang mga jeepney driver at operator ng rutang Pasig-Tipas na hindi sila mag-consolidate o bubuo at sasali sa anumang kooperatiba o korporasyon. Para yan sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Hindi raw sila papayag na kunin ang kanilang prangkisa para lang maging shareholder sa isang kooperatiba. Kaya ayaw namin mag-consolidate dahil walang, sa tingin ko, sa amin, walang maayos ang programa na to na hindi nila talagang pinag-aralan. Hindi nila tinanaw ang programa na to hanggang doon sa laylayan. Sa isang traffic town hall meeting ngayong araw, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na hindi nila palalawigin ang April 30 na deadline para sa consolidation ng PUV drivers at operators. Unang phase ang consolidation ng PUV Modernization Program. 8 beses nang na-extend ng deadline. Ang pinakahuli ay noong Disyembre. Pero ngayon, talagang huli na raw ito. Pagdating ng Mayo, maituturing ng kolorum ang mga jeep at UV Express na hindi parte ng kooperatiba. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin ayusin. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Sa huling 3 linggo bago ang April 30 deadline, nasa 80% na raw ang lahat ng jeep at UV Express na kasali sa kooperatiba o korporasyon. Mas mababa pa ito sa inaasahan nilang 85% na consolidated units. Sa Metro Manila naman, 58% ang consolidation rate, base sa datos na nakalap ng News 5. Pabor naman ng grupong Pasang Mazda na huwag nang palawigin ang April 30 deadline sa consolidation. May hiling lang sila kay Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang, Maynila, kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos na ang prangkisa, maayos na ang ruta, hindi ho tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko. Pero ang mga jeepney driver at operator na ayaw mag-consolidate, papalag pa rin sa programa. Kahit magsimula na raw ang panguhuli ng mga enforcer sa mga ituturing nilang kolorum. May plano na raw din sila tungkol dito. Siguro yung mga traditional jeep niyan, iaharang namin sa kalye para nasagot makita ng gobyerno. Lahat ng mga hindi na-consolidate, gagawin ho namin yan. Iharang namin sa kahabaan ng EDSA yan. Dismayado rin ang grupong Manibela sa inanunsyo ng Pangulo. Napako raw ang pangako ng Department of Transportation na dialogo tungkol sa PUV Modernization Program. Sana naman lumambot yung puso niya sa mga drivers at operators. Huwag sana siyang makinig doon sa mga nagsasabi sa kanya na maraming nag-consolidate, maraming may gusto nito. Dapat nga huwag nang ituloy. At ang sinasabi natin na yung prangkisa natin ang ibalik, hindi yung consolidation. Maling-mali sir yung parang hindi magkatugma yung sinasabi at pinaparating sa ating Pangulo doon sa sitwasyon namin ngayon sa ground. Nauna nang sinabi ng mga grupong tutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan na magsasagawa sila ng tigil pasada sa 15 ng Abril. Bukas ay ididetalye ng grupong Manibela ang kanilang plano para sa gagawin nilang strike sa darating na Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.